Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Para po sa mga manggagawa sa Eastern Visayas, inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pagpapatupad ng aumento sa arawang sahod sa rehiyon simula sa susunod na buwan. Ito ay simula sa December 8, magkakaroon na ng karagdagang 17 pesos ang arawang sahod ng nasa pribadong sektor. At kasunod naman nito ay ang dagdag 18 pesos sa June 1 sa susunod na taon. Samantala, tataas naman sa 6,400 pesos ang buwanang sahod ng mga kasambahay sa chartered cities at first-class municipalities, habang 5,800 pesos naman para sa mga kasambahay sa ibang munisipalidad ng Eastern Visayas. Sa ibang balita, sa pagpapatuloy ng away politika ay patuloy naman ang palasyo at ilang taga-suporta ng mga administrasyon sa pagkondena sa mga paratang na ibinabato sa Pangulo. Tunghayan ang ulat mula kay Princess Castro. Kasamang tumitindig ng mga taga-suporta ng Pangulo at ilang makabayang grupo ang Chairman Emeritus nito na si Dr. Jose Antonio Goytia na binigyang diin na hindi kailangan ng katotohanan ng isang drama. Aniya, habang patuloy ang pagkalat ng mga walang basihang paratang, tahimik lamang na itinutuloy ng Pangulo ang kanyang trabaho at tungkulin para sa bansa. Ang mga pahayag na ito ay kasunod pa rin ng patuloy na hidwaan sa politika, partikular ang kamakailang pagsiwalat ng ilang impormasyon ni Senator Amy Marcos sa peace rally ng INC. Sa kanyang talumpati ay kanyang pinaratangan ng ilang bagay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang unang ginang na hindi kinatuwa ng palasyo maging ng ilang makabayan at sibikong grupo. Kaugnay nito ay matatandaan din na mariing kinondena ni Palace Press Officer Claire Castro ang naturang paratang na ito ng senadora. Kanya ring mariing tinuligsa ang hamon ni Vice President Sara Duterte na magpa-hair follicle test sa ang Pangulo upang patunayan na hindi umano ito gumagamit ng illegal na droga. Bukod dito ay kamakailan ding iniugnay siya ni dating Congressman Zaldico sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Ko, siya ang ginawang poster boy ng Pangulo at ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez para kumubra ng mali-malitang pera mula sa pondo ng bayan. Gayunpaman, nananatili pa ring tikom ang bibig ng Pangulo sa kaliwat kanang aligasyon na ito. Sa panig ni Goytia, sinabi nitong ang katahimikan ng Pangulo ay tanda ng lakas at dignidad kung saan inuuna ang pagkilos at hindi ang pansamantalang atensyon. Giit pa niya na ang walang basihang paninira ay hindi lang nakakasira ng pangalan, nakakasira rin anya ng bansa kung saan nagdudulot ito ng kalituhan at pagkakawatak-watak ng komunidad. Samantala, kasalukuyan naman nagpapatuloy ang Pangulo sa pag-iikot-ikot sa mga nasalanta ng nagdaang mga sakuna sa bansa. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, inihain naman ni Senator Erwin Tulfo sa Senado ngayong Lunes ang Senate Resolution 180. Ito ay upang paimbestigahan sa Blue Ribbon Committee ang umano'y pag-abuso ng ilang personnel ng Bureau of Internal Revenue sa Letter of Authority o LOA. Ito ay makaraang makatanggap ng reklamo sina Tulfo at ilan pang senador mula sa mga kumpanya at small businesses hinggil sa umano'y pangingikil ng BIR kahit pa sila ay nagbabayad na ng tamang buwis. Ayon kay Tulfo, involved sa naturang money-making scheme ang mga examiner hanggang regional director sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Romeo Lumagi Jr. Maring wala po kami banggatin ng mga negosyante. Mayroon lang po kami mga dokumento galing sa kanila na ibinigay po sa kanila ng BIR. So, natatakot po sila. Pero yung iba ho siguro, I believe they're willing, yung mga malalaking kumpanya. And this is also one of the problem. Kaya yung investors natin, because of that, wala hong pumapasok na tatakot because sa mga naririnig nila, sa sinasabi nila na sobrang corruption, pati dyan sa internal revenue natin. Nagbabayad na ng buwis, kailangan may lagay pa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 14,000 kaso ng dengue naitala nitong October. Bilang ng naiulat, bumaba. Fake news ukol sa no Christmas party sa mga paaralan.
binigyang babala ng DepEd. PBBM, inihayag na isa ang arestado at 6 ang sumuko bunsod ng kaso sa FCP, batikos sa liderato, dinipensahan ng kampo. BI, ipinadeport ang 23 Chinese nationals sa illegal pogo at cyber fraud. Eastern Visayas, magkakaroon na ng aumento sa arawang sahod simula December. At El Druyulo, naitala ang historic podium finish sa floor exercise sa Junior Worlds. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.